Tingnan natin kung meron talagang programa na maidi-deliver ating presidente. Noong unang taon, siyempre, unang taon pa lang yan, pagbigyan natin, baka wala pa masyadong mga nagawa. Pero sa 2 taon na pamumuno, kailangan may resulta na. Tignan mo nga ang nangyari sa ating ekonomiya. From the darling economy to the worst underperforming economy in Asia. Kung titignan mo mga survey, pinakamatinding pagkagutom sa ating kasaysayan sa gobyerno ni Marcos Jr. At tingnan mo, ang bigas, pinakamahal sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang piso, pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas kay Marcos Jr. Ang daming first sa bagong Pilipinas. Spokes Roque. Ang ganda ng kanyang komento dito. Perfect sa pool na sa pool. Ito ring desisyon ni Sara Duterte na wag mag-attend. Yan ang pinaka-epektibo at pinakamagaling na kontrasona. Ang ibig sabihin yan, wala kang nagawa. At dahil wala kang nagawa sa 2 taon, Solem, salamat po. Na may magagawa ka sa susunod na 4 na taon. Ano sabi nito? Patunay lang yan, Banat Bay. Mataas level mo. Makala ko. Alam mo, basa ko mataas ang stress level mo. Hindi totoo yun ang basa ko. Nag-hallucinate na ako. Wala pa kasi yung kinakain eh. Isang steak pa lang, isang pirasong ganung steak. Wala pa talaga akong kinakain. Patuloy lang yan, Banat Bay, mataas ang stress level mo. Grabing stress level. Thank you, Madam LM. Dito tayo sa recently napahayag ni dating or ni Vice President Inday Sara Duterte nang tinanong siya kung pupunta ba siya doon sa State of the Nation Address, designated survivor. Well, siyempre, ako tuwan-tuwa doon sa sagot niya. Kasi alam nyo, hindi pa kami nag-uusap Wait lang, ni Inday Sara, lately. Pero ako mismo, nagdesisyon na hindi ako attend ng SONA. Ito'y kauna-unang SONA, hindi ko attendan matapos ang 8 taon. At marami-rami rin akong na-attendan ng SONA dahil nung panahon ni Cory, nagtatrabaho ko dyan sa house, so nakakarating ako sa SONA. Panahon ni FDR, nakakaroon naman tayo ng imbitasyon dahil kasimbahan ko si FDR. Tapos, yung minsan lang, nung Erap Estrada, naimbitahan din tayo. Pero ito talagang the past 8 years, mula nung tayo naging membro ng Kongreso, ay nag-a-attend tayo dahil miski hindi na ako member ng Kongreso, naging member ako ng gabinete, at miski hindi na member ng gabinete, pag ikaw dating member ng House, pwede ka pa rin maimbita. Iniimbita talaga yan. Nasa ila kung attend ka. Pero gaya ni BP Sara, bakit pa ako a-attend? Una-una, alam ko naman, ang lahat ng pangako nakasulat sa tubig at sa ere. Ang SONA kasi, nung unang SONA niya, nagbigay siya ng blueprint kung ano mga gagawin niyang mahakbang para makamit yung... Mali ka naman eh. Attorney Roque, paimbita ka tapos ako na lang proxy mo. Sige na. Hindi para makinig sa SONA. Para makikain lang ng mga caviar, gano'n. Makikain lang ng mga makakain ng mga steak-steak. Sigurado ko, masarap ang steak dyan. Malay mo, may sirloin steak dyan. Di ba? O kaya champagne. Sayang naman yung 10,000 na pagkain. Per person ba yun? Oo nga eh. Kasi 20 million daw eh. Yung pangkain, di ba? Until nung nabooking, nagbago sila ngayon ng sinabi na iba na bigla. Hindi, sana lang ako, Attorney Roque, pagka inimbitahan ka, sabihin mo magpapadala ka na lang ng proxy, si Banat Bay na lang. Makikikain. Promise, mag-aayos ako ng suot. Yan lang mga objectives. So yun, pinakinggan ko. Titignan natin kung meron talagang programa na maidi-deliver ating presidente. Noong unang taon, siyempre, unang taon pa lang yan, pagbigyan natin, baka wala pa masyadong mga nagawa. Pero sa 2 taon na pamumuno, kailangan may resulta na. Tignan mo nga ang nangyari sa ating ekonomiya. From the darling economy to the worst underperforming economy in Asia. Kung titignan mo mga survey, pinakamatinding pagkagutom sa ating kasaysayan sa gobyerno ni Marcos Jr. At tingnan mo, ang bigas, pinakamahal sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang piso, pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas kay Marcos Jr. Ang daming first sa bagong Pilipinas. Oo, talaga. Ako naniniwala ako dyan. First, marami. Dito lang, pinasara ang isang istasyon at tinanggal kahit may prangkisa. First in the Philippines. Kahit may prangkisa, ayaw paerehin ng NTC.
pers nagdemanda ng paulit-ulit sa mga vlogger. Saan ka nakakita ng ganyan? Pati vlogger pinapatulan. Talagang ganyan nakababa ang administrasyon ngayon. Hindi, itong gobyerno to ganito nakababa. Kasi yung mga vlogger, hindi pinapatulan yan. Ang mga vlogger lang yan eh. Tapos bigla mong papatulan. First time lang yan. Only in the Philippines. Kaya, please lang. At siyempre, kung pupunta ka pa doon, bukod doon sa mga pangako na nakasulat sa tubig, makakarinig ka na naman mga pangako. Di ba? Ano ba yung mga pangako? 1 milyong mga pabahay. Samantalang sa 2 taon, 140,000 lang ang na-deliver. Nako. Ako naman kasi, miski nandun ako at narinig ko yung 1 milyon mga pabahay kada 1 taon, palibasa alam ko, bihasa naman ako dyan dahil bata pa ako. Akong sumulat bilang staff member ng Kongreso ng UDHA, yung Urban Land Reform na lahat ng programa ng gobyerno sa pabahay ay doon nagsimula, no? Alam na alam ko, imposible yung 1 million a year. Pero sabi ko, sige, pwede namang managinip. At tignan natin kung meron nga silang hakbang. At kung pakikinggan mo nun si Secretary Acuzar na talagang gagamitin niya ang pribadong pondo para dito sa mga pabahay, baka kayang gawin. Pero ang katotohanan, sa 2 taon, 140,000 lang na pabahay. So at the rate they're going, at 140,000 per every 2 years, wala. Magkano lang yun? Wala pang 400,000 houses ang madideliver, pangako, 6 million. So para kita pa makikinig. So anyway, ito ring desisyon ni Sara Duterte na wag Mirna de la Suarez, salamat po. pinaka-epektibo at pinakamagaling na kontrasona. Ang ibig sabihin yan, wala kang nagawa at dahil wala kang nagawa sa 2 taon, hindi ako naniniwala na may magagawa ka sa Ay, grabe. susunod na 4 na taon. Ay, grabe ang naman mensahe. Kaya nga sabi ko, yan ang best kontrasona. Hindi na ako mag-aaksaya ng panahon na makinig na naman sa mga guni-guni na mga di umano ay... Ayan ang sinabi ni Atty. Roque. Dahil wala ka namang ginawa first 2 years, sigurado mangangako ka na naman at wala kang magagawa na talaga. At alam mo, sabi ni Abril Amore, hi, banat ba? I hope malampasan mo ang bagong summon sa LDS here since October. Till nakita ko kayo kasama mo kaysa sa Hong Kong pa ako, I voted tatay. Uy, mga LDS, palakpakan. Okay? Mirna, salamat din, Del Rosario. Alam mo, ito lang masabi ko, tama yung sinasabi ni dito ni Speaker, Spokes Roque, ng bayan na si Atty. Roque. Alam niyo kung bakit? Tama siya, yun na lang pabahay na 1 milyon pabahay. Sabi nga niya, nandun nga siya sa, 'di ba, dati sa house na alam niya yung mga ganyang kalakaran na napaka-imposible and yet binigyan niya ng benefit of the doubt. As a matter of fact, nung first year, si Spokes Roque hindi pa masyadong bumabanat kay Marcos nung unang mga taon. Hindi pa siya masyadong bumabanat. Pero kasi nga, ang sabi niya nga, binibigyan niya ng tsansa. 'Di ba? Ganyan naman yung sinabi nung ibang mga tanso Sabi nila, wala pang 1 taon, di nyo na pagbigyan. Ngayon, magdadalawang taon na. Lahat ng ipinangako ay walang nangyari. Totoo naman, 'di ba? Yung pinapangarap kuno, pangarap lang daw kuno 'yun 20 pesos kada kilo, wala pa rin. Yung pabahay, wala pa rin. Yung build better more, wala namang naging better, puro nga naging mas malala pa. So, ano ang sinasabi nilang pangako? Kung wala na, nabigyan mo na ng 2 years 'Di ba? Wala na 'yun. Ano pa ang mangyayari diyan? Magkakaroon pa kaya ng pagbabago? 'Yun ang tanong ngayon ng mga kababayan natin. May saysay pa ba na makinig sa SONA? Kaya nga tama daw 'yung sinabi ni VP Sara Duterte na hindi siya aattend kasi there is no reason para umattend pa. Dahil sa kanya, parang sinasabi ni Spokes Roque na talk shit lang naman ang nangyayari lahat dyan. So, why would I attend? Bulahan lang naman. Diba? O magpapalakpakan yung mga sip-sip na mga congressman, alam mo naman. Siyempre, ngayong administrasyon na to, talagang ang mga sip-sip na congressman ay yumaman. Lalong-lalo na yung congressman na merong maraming construction.
Di ko na lang papangalanan kung sino yun, ha? Pero yung napabalitang maraming construction. Di ba? Di umano. Di umano. Ha? O, di ba, linawin natin, di umano, ha? Abril Amor, ano kaya ang kasinungalingan na naman sa SONA? Ayun na nga eh. Yan ang tanong natin, ha? Ano kaya ang mga sasabihin na naman? Ano kaya ang i-report? Actually, pinipili talaga nilang ano eh. Feeling ko, isa sa mga i-report nila, ha? Yung Pogo. Pero, kasi nagtataka lang ako, ngayon, paulit-ulit yung issue ng Pogo, pero ayaw naman nilang i-ban. Hindi totoo yan, ha? Ito. Pakita ko sa inyo ito, ha? Etong mga ganitong pagkakataon. Maging ang mga taga-Ayala Alabang Village, pumalag na may mga nakatira rin sa kanilang lugar na nagtatrabaho sa mga Pogo. Git na LGU, may ordinansa sila kaugnay sa pagpapaupa ng mga bahay at establishmento. Nakatutok, si Nico Wahe. Isang anti-Pogo motorcade ang isinagawa kahapon ng ilang residente ng Ayala Alabang Village bilang pagtutol sa anilay pagtira ng Pogo workers sa mahigit 100 bahay raw sa kanilang subdivision. Meron kaming mga dinamalmanan na mga bahay dyan na hindi legal labang activities. So meron kaming, I will just gathering evidence. Tinututulan din ng mga residente ang pagkakaroon ng bodyguard ng Pogo workers. Ang laki na talagang perwisyo ng mga yan eh. Makikita mo, nagja-jogging yung mga kanilang mga bodyguards. Kakalabas pa yung baril. Noong May 18, naaresto ang dalawang Alam mo kung bakit malalakas ang loob niyan? Mga pulis yan eh. Hindi, sa tingin ko lang ha. Kasi kung hindi ka pulis, kung PTC lang ang hawak mo, hindi malakas ang loob mo na magja-jogging ka na nakalabas ang baril. Hindi ka lalakas ng loob kung PTC lang. Kasi bawal yun sa PTC. Hindi pwedeng nakasukbit lang yan na tapos kita ng tao. Hindi pwede yun. Dapat talaga nakatago yan, conceal yan. Oh. So ibig sabihin, kung meron mang ganyan, malalakas ang loob, abay baka pulis yan. Kaya nga ako nagtataka eh. Ang higpit-higpit ni PNP Chief Marbil, pero yung mga ganito, tuloy-tuloy pa rin. 'Di ba? Ano to? Namimili lang po ba tayo, sir, ng hihigpitan? Ako nagtatanong lamang po ako, PNP Chief, ha? Kasi balitang-balita na namin ang lahat ng paghihigpit na ginagawa ninyo, kuno. Pero ito po pa ay sa piling tao lang, sa mga nasa oposisyon lang? O para sa lahat? Hindi, ako nagtatanong lang, ha? Tanong lang uli. Ang hilig ko magtanong, ano? Luisa Bustillo, salamat po. Hindi, kasi yun ang tanong, di ba? Tama ba ako sa HUD, oh? Di ba? Sinimotion, oh. Ayan, oh. Yan yung tanong, eh. Kasi, lahat ng Duterte supporter, tinanggalan ninyo ng PSPG. Alam ko po yan. Maging si Mayor Baste Duterte, tinanggalan ninyo. Maging si Pangulong Duterte, tinanggalan ninyo ng PSPG. Tapos may bababalitaan kaming may mga Pogo executive na may mga pulis na may mga PSPG. Hindi ko kasalanan ito ng ng direktor ng PSPG. Siyempre ko ano lang yung utos sa kanila ng nasa taas, susundin lang nila yun. Kung nakakuha naman ng availment. Kaya nga nakakapagtaka ho ito, PNP Chief Marbil, ano ho ba itong mga ganitong klaseng patakaran ninyo? Hindi ho patas. Masakit ho dun sa pakiramdam. Sa totoo lang ha, yung mga Chinese pa ang merong PSPG. Yung mga katulad nila Pangulong Duterte, wala. Wala talaga. Wala na talaga sa hulog tong gobyerno to. miyembro ng Special Action Force ng PNP na inupahang maging bodyguard ng isang Chinese national na nakatira sa naturang village. Pero hindi pa makumpirma kung may kinalaman sa Pogo ang pinagseserbisyo nilang Chinese national. Ayon sa Muntinlupa LGU, may ordinansa ang lungsod kaugnay sa pagpapaupa ng mga bahay at establishmento sa syudad. We passed an ordinance na requiring yung mga lessor to issue certification or report
that they had inspected the properties that they lease out. No, para magkaroon sila ng accountability. Kasi ibig sabihin nun, ini-inspect nila yung kanilang property at tinitiyak nilang walang illegal na nangyayari. Pero sa kaso ng Ayala Alabang Village, hirap daw ang gobyerno na mapasok ito. Mataas ang level of privacy and security dyan. Nirecommend ko nga sa barangay noon, sabi ko na we can do checking of bodyguards inside. Kasi pag bodyguard, you assume na may firearms. Diba? And the firearms are regulated by the PNP. So the PNP can do spot checking. So, pero yun nga lang, kailangan kasi yun ng permission ng village. Sabi ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, nag-inspeksyon ng Barangay Ayala Alabang kasama ang Muntinlupa Police sa village. We are ready and willing to do whatever it takes within the law to exercise our authority against those na may ginagawang violation. Sinisikap naming makuha ang reaksyon dito ng Ayala Alabang Village Association. Para sa GMA Integrated News, Ay nako, sana naman tutukan ito ng ating gobyerno, hindi lang puro salita. Kasi nagsalita ho si Pangulong Marcos at sinasabi niyang parang tututukan daw ang mga krimen na ginawa itong ginagawa ng mga pogo. Alam nyo, Mr. President, maganda naman yung sinabi nyo yun. Maganda naman po yun. Kaya lang, hindi ho kasi sapat ho yun. Kung talagang gusto ninyo maiwasan po ang problema, itotal ban nyo na po talaga ito. Meron na naman, may ano kasi dyan, may kumakalat sa TikTok. Pupunahin ko lang Kasi may kumakalat sa TikTok na bakit daw noon iba yung sinasabi ko pagdating sa Pogo pero ngayon iba. Kasi nga, yung panahon ng pandemya noon, kailangan natin yan. At remember, nung panahon ng pandemya, hindi naman po sila nakakalabas kasi bawal lumabas. Tandaan ninyo? Ako nakalimutan nyo na si Kim Chiu. Diba? Ibig ko sabihin, bawal naman talaga lumabas noon. So walang income ang ating kababayan kung hindi doon sa mga online. At wala ring income ang ating gobyerno noong panahon na yon dahil nga sa saradong ekonomiya. Ibig sabihin, sarado talaga yung mga mall, lahat sarado. So, hinayaan nyo on para kumita tayo. Pero tapos na ho yun. Kakaiba ho yun noon. Iba na ngayon. Ngayon, meron na tayo dapat supposedly income kasi bukas na ekonomiya. Meron pa ba nagla-lockdown ngayon? Ang alam ko nagla-lock na lang ngayon yung yung mga nagsasara. Hindi, totoo, yung mga nagla-lockdown na lang ngayon, wala na. Yung mga illegal pogo na lang. Di ba? O ibig po sabihin, bukas na lahat ngayon. Hindi na natin kailangan yan. May pera na tayong pinangkukuhanan. Bakit pa ho tayo patuloy na pinapayagan natin ng isang gawain na illegal sa ibang bansa, particular sa China na pinanggagalingan, illegal doon, dinala din dito mga demonyong mga incheck. Sorry, totoo naman Galit na ako dyan kasi grabe na ho, abusado na ho yung mga incheck na yan Yung mga nasa Pogo nasa Pogo ang pinag-uusapan natin. Kasi nga ho, tandaan ninyo kung bakit ganyan yan. Mga kriminal po kasi yan Yung mga, totoo yung mga involved dyan sa Pogo sa ibang bansa, sa China, kasi bawal nga dyan so mga illegal ho yan, mga kriminal ho yan, tas dinadala natin sa Pilipinas. Ano ini-expect natin? Gagawa sila ng matino. Bakit natin pinapayagan pa? At alam mo kung ano pa nakakatawa dyan? Pinapayagan na nga natin, pinoproteksyonan pa natin, binibigyan pa natin ng bodyguard. Kaya nga nagagaguhan po ba tayo? Hindi, ako nagtatanong lang po ako, nagagaguhan na po ba tayo o ano bang gusto niyo mangyari? Lokohan na itong ginagawa ninyo sana naman medyo gising-gising ho tayo kasi malaki yung kagaguhan yan. Anyway, eto, nakalimutan ko lang ilagay, kailangan ko lang ilagay ito. Excuse me.